Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Rebulto, mga larawan at imahen sa Iglesia Katolika, iba't ibang kayarian, iba't ibang kaanyuan, pinahahalagahan ng tao, niyuyukuran, dinadasalan, sinasamba. Mga kaibigan, ano kaya sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ito? Abangan niyo po ang kasagutan sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Personally po, ako sumasamba sa mga santo. Hindi ako naniniwala dun sa, yung mga rebulto. Bilang buong pamilya ko, naniniwala po kami sa mga santo, sa mga samba-samba sa mga santo. Kasi wala naman po silang buhay, tsaka hindi naman po based sa Bible yung pagsamba sa mga graven images. Ang nasa Bible kasi, hindi mo siya dapat sambahan kasi rebulto siya. Yung iba, ang tingin nila, sinasamba nila yon. Yung iba naman, hindi. Ang pagtingin ng iba, parang pag-alala lang na ito yung naging santo, pero sa tingin ko hindi dapat yun ang sinasamba. Ang dapat lang ginagawa, nire-respeto. Kasi ang dapat lang sinasamba ang Diyos. Mga kaibigan, tampok po sa gagawin naming pagtalakay ngayon ng kapatid na Victor, ang isang dating pari sa Iglesia Katolika, si kapatid na Christopher Yu. Narito po ang interview namin sa kanya. Sa natutunan kong aral, siniyasat kong maigi ang mga doktrina, kaya ako naging kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Christopher Yu, nakatala po sa lokal ng Panghulo, Metro Manila North, dating paring Katoliko. Ako po ay naging pari December 21, 2002. At nabigyan po ako ng Certificate of Registration ng National Statistics Office taong 2003 nang ako po ay kumuha ng lisensya to solemnize marriage bilang isang lehitimong pari. At nagkakasal po ako sa ilalim ng Simbahang Apostolic Catholic Church na member po ng National Council of Churches in the Philippines. Kabik, ito po yung Certificate of Ordination ko. Nakatunayan ako ay naordinahang pari sa Simbahang Apostolic Catholic Church taong 2002. Opo, yun po ang pangalan ko, Christopher Yu. At ito po yung aking Certificate of Registration sa National Statistics Office bilang authorized to solemnize marriage. Missionary priest po ako at ayan po yung certificate sa NSO. Nakatunayan po ay lehitimo kung pwedeng magkasal sa National Statistics Office na ipinapasok natin bilang legal na mag-asawa ang bawat ikinasal. Ito po ay kuha po nung ako po ay naordinahang pari. Ito yung pumasok sa aking bokasyon dahil bilang isang pari ay tinanggap kong tungkulin na ipalaganap ang aral na natutunan ko sa simbahang Katoliko. Kaya ano bang paniniwala ninyo noon, nung dati pa kayong Katoliko, pagka kayo ay humaharap o nagdarasal sa mga larawan? Nung kami ay tinuruan ng mga magulang namin na sumamba sa mga larawan, lumuluhod kami. Sabi, luhod ka. Kasi pinapakita sa amin yung mga larawan na imahe ng mga santo. At ang mga ito ay niluluhuran namin. Pagka nagsisimba kami, hinahawakan, hinahaplos yan. Pinupunasan pa ng mga panyo o kaya kung ano yung tawil na pwede mong hawakan, tapos pinapahid pa sa katawan yan. Ganun yung ginagawa. Meron nga rin sa lugar na pinuntahan namin simbahan, nakahiga yung imahe ng Panginoong Hesus Kristo, nakabukas yung paa,
hahaplos ka doon, minsan hahalik ka. At ang paniwala namin, yung larawan, yun yung tao, na yun yung sinasamba namin, na kinikilala namin na pag umalik kami rito, parang umalik na rin kami sa Panginoong Jesucristo, sa mahal na Inang Biring Maria, o kung sino man yung santo o na kinikilala namin, na magiging daan para mamagitan sa amin, sa panalangin namin, bilang naniniwalang katolikong kaanib ng simbahan. So ito po yung naging turo mula pa sa pagkabata ko hanggang sa naging pari ako, ay naituro ko rin sa mga kasamahan naming miyembro ng simbahan na irespeto, igalang, pangalagaan, humari, bihisan pa nga eh. Kaya makikita natin, iba-ibang damit ang nilalagay. Lalo na kapag may mga prosesyon, inaayusan pa namin ng mga gandang bulaklak yan. Pinapakita, pinaparada sa daan, pinuprosesyon. At nakikita natin sa paglakad namin sa daan na ito ang imahe ng mahal na Inang Biring Maria, ito ang imahe ng Panginoong Jesucristo, ito ang imahe ni San Pedro, may manok pang kasama, na pagpapakilala siya si San Pedro, si Santa Veronica na may hawak na panyo, na kumintal doon yung mukha ng Panginoong Jesucristo doon sa panyo. At yung iba pang mga santo, tulad ni San Francisco de Assisi na pinapaniwala ang santo ng mga hayop. At iba pang mga paniniwalang natutunan namin. Minsan nga, yung mga relics ng mga santong yan, itinatabi. At inilalagay sa isang estampitang maliit, binibigay sa mga tao. Minsan, hinahalikan muna, nananalangin, hahalikan yung estampitang yun, na para bang gabay niya sa buhay yung santong may-ari ng relics na yun. Mga kaibigan, ang atin pong nakapanayam ay isa lang sa napakaraming kaanib sa Iglesia ni Cristo na dating kaanib po sa Iglesia Katolika. Totoo, isang dating pari at pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maging devoto sa mga santo at sa iba pa pong mga gawaing Katoliko. Ngayon ito ang pagtuunan natin ng pagsusuri, kapatid na Victor, ang tungkol sa kinagisnan na paniniwala ng mga kababayan natin, lalo na nga ng mga Katoliko, tungkol sa kanilang ginagawang mga pagsamba sa mga larawan. Mga kaibigan, ipinagpapauna po namin sa inyo, mga televiewers, mga nakikinig, na minsan pa, hindi po namin layunin na saktan ng damdamin po ng sinuman. Ginagawa natin to hindi para magalit sila sa atin, kundi maihayag natin, kapatid na Victor, ang mga katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bagaman may mga iba po tayong mga kababayan na inaamin o tinatanggap na sa kanilang relihiyon ay itinataguyod po ang pagsamba sa mga larawan. Subalit, meron pa rin pong iba na itinatanggi ito. At ang madalas po nilang sinasabi, kapatid na Edgar, yung kanila raw na iniuukol sa mga larawan ay hindi pagsamba, kundi yun daw ay paggalang lang doon sa may larawan. Yun ang tinatawag nilang veneration daw. Kaya hindi maiwasan talakay, mga kaibigan, at basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para, kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyo, aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Halimbawa ay sa larawan daw ng Panginoon Kristo. Kaya nga si kapatid na Christopher Yu na isang dating pari sa Iglesia Katolika, yun ipinahayag niya na talagang ang Iglesia Katolika sumasamba sa larawan at diyan nga talagang inaamin mismo ng kardinal. Hindi po nila maididinay na sila ay sumasamba sa larawan. At diyan, kapatid na Victor, paano raw nila ginagawa ang pagsamba sa mga larawan? Sa pamamagitan daw po ng pagyukod o pagluhod sa harap ng larawan
na ayon po sa kanila ay parang sa harap daw ng may larawan. Kapatid na Victor, tangi sa aklat na yan ng Iglesia Katolika, yung binasa mo, pananampalatay ng ating mga ninuno, aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa Early Christian Art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicos. Sa pahina 151, sa pagkakaliwat na po sa Pilipino ko babasahin. Bilang pagsunod sa iba pang mga tagapagturo, ipinakita din naman ni Tomas Aquinas sa kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ay isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi na uukol doon ang pagsamba. Subalit, kung ang sino man ay bumaling doon bilang isang larawan ni Kristo, yaon ay karapat dapat pag-ukulan ng gayunding pagsamba na iniuukol kay Kristo mismo. Yamang si Kristo ay sinamba na may kapakumbabaang pagpipitagan, dapat lamang na ang kanyang larawan man ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaang pagpipitagan. Sa makatwid ay alinsunod mismo sa kanila, kapatid na Edgar. Napansin sana ng ating mga taga-subaybay na hindi po mapasusubalian na sa Iglesia Katolika ay talagang may isinasagawang pagsamba sa mga larawan. At yan ay ayon mismo sa kanilang aklat. Dapat lamang anya na ang kanyang larawan, yun daw larawan po ni Kristo, ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaan na may pagpapitagan. Binasa po natin, kapatid na Edgar, ay aklat po nila. Tangi sa mga larawan sa Iglesia Katolika, tangi sa mga larawan na kanilang sinasamba, ano pa ang ipinasasamba, kapatid na Victor, sa mga kaanib sa Iglesia Katolika? Pati po yung mga tinatawag na relikya. At yan ay pinatutunayan po dito sa kanilang aklat na kung tawagin ni Catechism of Christian Doctrine. Ito po ay may nihil obstat ni A.G. Casas at may imprimatur ni Rufino J. Santos. Sa mga pahina 86 at 87, ganito ang sinasabi ng aklat nila sa Pilipino na ulit. Ano santo? Ang santo sa tumpak na pakahulugan ng salita ay siyang nasa langit at pinagparangalan na ng Iglesia Katolika upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasakalaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Ang sabi ng aklat, pati yung kanilang larawan ng santo, yung kanilang mga relikya o mga labi ng kanilang mga santo ay ipinasasamba na rin. Iba yan, kapatid na Victor, doon sa karaniwang sinasabi ng mga pari sa Iglesia Katolika at nung kanilang mga kaanib na hindi raw po nila sinasamba yung kanilang mga santo at yung kanilang mga larawan. Ngayon, ayon sa aklat na yan, sino raw ba yung kanilang tinatawag na santo na dapat daw sambahin? Sila raw po yung mga taong nasa langit na at pinagparangalan na ng Iglesia Katolika upang sambahin daw sa madla. Bukod sa mga larawan, sinasamba raw yung mga relikya. Ano raw ba yung tinatawag na mga relikya? Ayon po sa kanilang aklat mismo, yan daw ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda na sa pagiging banal ng Iglesia Katolika at ang mga bagay daw na naging pag-aari ng mga kinikilala po nilang santo, maging yung mga napadaiti sa kanilang katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Yung po, alinsunod sa kanila, dapat din daw nasambahin. Kaya hindi po nakapagtataka, mga kaibigan, na ganyan po ang paniniwala ng mga kapatid namin sa iglesia nung sila po ay kaanib pa sa Iglesia Katolika sapagkat yun ang itinuro sa kanila, yun ang kanilang kinamulatang paniniwala. Balikan natin, kapatid na Victor, mga kaibigan, ang interview natin kay kapatid na Christopher Yu. Narito po siya. Nakilala ko ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni kapatid na Vicky Jongko na kapitbahay ko. Iniyahan niya ako na dumalo sa pamamahayag. May pamamahayag ng salita ng Diyos. Inanyayahan ko po siya. Nagpaunlak naman po siya.
And then kinabukasan po, may doktrina po tayo. Sunod-sunod na po ang kanyang pagpunta sa doktrina. Hindi ko po alam na siya ay isang paring Katoliko. Ngayon po, ang pinagtatakahan ko po sa kanya, pag dumadalo po kami ng doktrina, is mayroon siyang dalang Biblia. Ang sabi ko nga sa kanya, kung hindi totoo ang Iglesia ni Cristo, bakit ako magpapakahirap ng ganito? Magpatuloy ka kasi mapalad ka. Dahil sa kabila ng kalagayan ko, ako ang ginamit ng Diyos para ikaw ay madala sa tunay na religiyon. Nalaman ko lang po na siya ay isang paring Katoliko nung pagkatapos na ng bautismo. Una, hindi niya alam na pari ako eh. Nakikinig lang ako ng doktrina niya. At nung ako ay pumasok na sa pagtatala bilang dinodoktrinahan at sumasamba, iba-ibang lokal yung pinupuntahan ko. Talagang inoobserbahan ko eh dahil pari nga ako. So, sabi kong ganun, iba rito sa Iglesia ni Cristo. Nung nakilala ko si kapatid na Christopher, nang siya ay akayin at dalhin ng kapatid na Vicky sa ating kapilya, ay napansin ko siya kung papaano niya pinakikinggan yung mga aral na ating sinasampalatayanan. Sa bawat talata na aking binabasa, isinusulat niya ito. At pag matatapos na yung ating doktrina, ay nagtatanong siya ukol sa Iglesia ni Cristo. Bandang huli ay nakumbinsi siya na ang dapat sambahin ng Panginoon Diyos ay Espiritu ang kalagayan at hindi sa larawan sasambahin. Pinag-aralan ko na ng mabuti bago ko maging kaanib o kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dito, ako dinala ng Diyos sa Iglesia ni Cristo bilang kapatid. At nagpapasalamat ako sa pamamagitan ni Ka Felix Y. Manalo ay nagkaroon ng isang katotohanan sa ating bansa hanggang sa buong mundo na nakikilala na ngayon ang Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, tinatalakay po namin ng kapatid na Victor ang tungkol sa kinagisnan po ng marami na pagsamba sa mga larawan o sa mga ribulto na ito ay pangunahin sa Iglesia Katolika. Ngayon, alam nila kapatid na Victor na masama ang pagsamba sa larawan, kaya nga patuloy na iminamatwid nila na sila raw ay hindi sumasamba sa mga larawan. Ang totoo, alam po nilang masama talagang pagsamba sa larawan sapagkat yung iba kapag tinatanong natin ay hindi nila inaamin na sila ay sumasamba raw sa mga larawan o sa mga ribulto. Kaya nga yung sinasabi nila na sila ay hindi sumasamba sa mga larawan, taliwas yun, kapatid na Victor, dun po sa kanilang ginagawa. Ngayon, alamin po natin ano po ba ang nilalabag na utos ng Diyos na nakasulat po sa Biblia nung mga sumasamba sa mga larawan, sumasamba sa mga ribulto. Nilalabag po nila yung utos ng Diyos na nasa uri nagbabawal na nakasulat po sa aklat ng Exodo 20, mga talatang 3 hanggang 5, ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ang binasa po natin sa Biblia ay mahigpit na pagbabawal ng ating Panginoon Diyos mismo. Na ang sabi niya, huwag kayong magkakaroon ng mga Diyos-Diyusan o mga larawan o mga ribulto. At ang tagubilin niya, huwag itong sasambahin. Yung larawan per se, hindi masama yun eh. Pero pagka yung ribulto, yung larawan, kaya ginawa para sambahin, yun ang masama. Yun ang ipinagbabawal ng Diyos. Kaya nga po sabi, huwag eh. Ano babala ng Panginoon Diyos, kapatid na Victor, doon sa mga sumasamba sa mga larawan? Hindi po tayo, may sabi niya, kapatid na Edgar, yan po yung binasa natin sa Biblia. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati pa ng kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na sanin ng lahi. Sa makatwid, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad po ng mga larawan, mga ribulto o mga imahen na kinikilala sa Iglesia Katolika, kahit pa sabihin iniuukol daw nila sa Diyos yun. Ang katumbas noon para sa Panginoon Diyos
ay pag-ayaw o pagtanggi ng tao sa Kanya. Kaya yan ang katunayan pa rin, kapatid na Victor, ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa tao, sapagkat ang Panginoon Diyos nagbibigay ng babala. Hindi po ba't yan ang katunayan na ayaw po ng Diyos na ang tao mapahamak? Subalit pagka ito po ay hindi pinansin ng tao, ikinatuwiran halimbawa ng tao na doon daw siya nagising, yun ang kanyang kinasanayan na gawin, mga kaibigan, tapos na po pasya ng Panginoon Diyos. Parurusahan sila pagdating ng araw ng paghukom. Gusto po namin ulitin yung madalas namin sinasabi na hindi namin kailanman na nilalayon na tuligsain po ang sinuman o saktan ng damdamin ng sinuman sa pagbubunyag po namin ng kamalian tungkol sa araw na ito. Kundi ang nais natin, kapatid na Victor, mga kaibigan, mahayag po sa tao ang katotohanan ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ba ang banal na katwiran, kapatid na Victor? Kaya hindi pumapayag ang Panginoon Diyos na kilalanin siya o sambahin siya sa pamamagitan ng makalarawan na rebulto, sabihin pang representasyon daw yon nung may-ari ng larawan. Babasahin po natin ang pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa aklat ng Isaias 42, ang talatay 8, ganito ang ating mababasa. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sabi po niya, ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Kaya natutuwa ba ang Diyos, kapatid na Victor? Nalulugod ba ang Panginoon Diyos doon sa mga taong sumasamba sa mga larawan? Tsak na hindi po, sapagkat sa halip na sila ay nakagagawa ng kabanalan sa kanilang ginagawang yun, ay nakagagawa sila ng malaking pagkakasala sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya minsan pa ay napatunayan natin na napakalaking panganib po na magpatuloy ang tao sa alinmang gawain na labag po sa Biblia, gaya nga po ng pagkakaroon ng mga larawang inanyuan na sinasamba. Isang hayag na katotohanan, kapatid na Victor, na sa kabila ng katotohanan na yan, marami pa rin po ang nasa ganitong gawain sa kanilang paniniwala na yun po ay makabubuti sa kanila, yun ay makatutulong sa kanila. Kaya nga, meron silang iniingatang rebulto, halimbawa, itong tinatawag nilang Santo Niño at iba pa. Ang tanong natin, mga kaibigan, meron bang magagawang mabuti sa tao ang pagsamba niya sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyusan? Wala po, at yan ay pinatutunayan dito po sa aklat ng Jeremias. Dito po sa mga talatang 3 hanggang 5, ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ang dinidyos nila'y di maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutihan ng ginto at pilak, minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala ring maibibigay na mabuti. Napakalino po ng sinasabi sa Biblia. Ang mga Diyos-Diyusan ay walang magagawang mabuti dahil hindi naman ito maaasahan. Paano nga ho ba maaasahan, kapatid na Edgar, yung kaya lang makalilipat ng ibang dako, sapagkat pinapasan ng tao. Kaya nga po, ang sabi pa ng Biblia, ay para lang itong panakot sa ibon, sa bukid, hindi nakapagsasalita at pinapasan sa balikat. Baka sabihin ng iba, kapatid na Victor, natatakot sila na itigil nila yan sapagkat panata nila yan. Kaya baka raw, pagka itinigil nila yan, sumpain sila ng Panginoon Diyos. Hindi totoo yung, kapatid na Edgar, sapagkat maliwanag po ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Diyos mismo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala rin silang maibibigay na mabuti. Kaya nga po, walang kabanalan sa mga ito. Kaya mga mahal naming mga kaibigan, gaya po ng laging panawagan namin, hindi may iwasang magsuri ang tao sa paraan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos, lalo na sa kanyang pagsamba. Kaya dapat po, kapatid na Edgar, ang pagsamba ng tao ay laging maayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi dapat matakot ang tao doon sa mga Diyos-Diyusan na yun. Lalong ang tao dapat matakot sa Panginoon Diyos sapagkat nilalapastangan nilang Panginoon Diyos doon sa hindi pagsunod sa kanyang kautusan. Ngayon, paano kung gayon ang wastong paraan ng pagsamba sa Panginoon Diyos na naayon po sa Biblia, hindi po pala sa pamamagitan ng larawan? Dito po sa pagtuturo naman ng ating Panginoon Kristo, sa Juan 4:23 at 24,
ganito ang kanyang ipinahayag sa atin. Tatapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu sa Kanyang likas na kalagayan, ang tunay na mananamba na hinahanap niyang sasamba sa Kanya, yun po ang tunay na paraan ng pagsamba sa Diyos, ay dapat sambahin ng Panginoon Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Liwanagin natin sa kanilang kapatid na Victor, paano ba yung pagsamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan? Niliwanag po yan ng ating Panginoon Kristo. Dito po sa Mateo sa 6, mga talatang 9 hanggang 10, ganito ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Dinggin po natin. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ayon po sa ating Panginoon Kristo, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu ay pagsamba sa Kanyang pangalan. At ang pagsamba naman sa Kanya sa katotohanan ay pagsunod po sa lahat ng Kanyang mga kalooban o pagtupad sa Kanyang mga kautusan. Yan ang tamang paraan ng pagsamba sa Panginoon Diyos, hindi sa pamamagitan ng larawan, hindi sa pamamagitan ng mga ribulto. Sa mga hanggang ngayon ay kaanib pa po sa mga relihiyong sumasamba sa larawan, kapatid na Victor, ipaglingkod natin sa kanila, wala na bang pagkakataon na ibinibigay ang Panginoon Diyos sa kanila sa mga nahulog sa gayong gawain para muli silang tanggapin ng Panginoon Diyos? Napakalaking pag-asa po ang ibinibigay ng ating Panginoon Diyos sa tao. At yan ay ipinahayag dito sa 2 Korinto 6:16 hanggang 18. Ganito ang ating mababasang pagtuturo ng mga apostol. O ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi, at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo, at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Ito po ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa mga nahulog sa mga pagsamba sa mga larawan. Gaya po ng sinabi sa atin ng Biblia, ang sabi ng Diyos mismo, lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Sa mga din ay dapat pong iwan, dapat na pong itigil ng tao ang pagsamba sa mga larawan. At ano pangako ng Panginoon Diyos, kapatid na Victor, dun sa mga lalayo sa pagsamba sa larawan at ang haharapin yung pagsunod sa kanyang mga kalooban o sa kanyang mga kautusan? Sana po yun ang naramdaman ng ating mga taga-subaybay. Ang sabi ng Panginoon Diyos, tatanggapin ko kayo, ako ang magiging ama ninyo, at kayo ay magiging mga anak ko. Talagang ayaw po ng Diyos na mapahamak ang mga taong nilalang niya. Pinatutunayan sa ating tinatalakay na hindi po nawawalan, hindi isang kalugihan ang mga nagpasyang iwan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung kayo man ay makasagupan ng mga hadlang o mga pag-uusig, sana'y lagi nating alalahanin mga mahal naming mga kaibigan na may pangako ang Diyos sa atin. Ang sabi ng Diyos, tatanggapin at kukup-kupin niya tayo pagka tayo ay sumunod sa kanyang kautusan. Katulad ng nakapanayab natin, kapatid na Victor, mga kaibigan, pagkatapos po na si magsuri at nalaman niyang napakalaking kasalanan sa Panginoon Diyos ang pagkakaroon ng mga ribulto na sinasamba, at sa pamamagitan ng pagtanggap ng katotohanan po na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, sapat po yun para iwan niya yung kanyang kinagis ng relihiyon, pati na yung kanyang pagiging pari, at ngayon po masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan natin si kapatid na Christopher. Narito po siya. Hinahanap-hanap ko yung malakas na kapangyarihang nararamdaman ko tuwing sumasamba ako. Kapag umaawit na ng papuri at pagsamba sa loob ng kapilya, nararamdaman ko yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na tuwing sumasamba ay hinahanap-hanap ko. Dahil dito lumalakas ako. Lalo na kapag dumarating yung maraming pagsubok ng buhay, na halos parang hindi ko na kayang magpatuloy. Pero sa pagsamba,
sumisigla ako. Nananawagan ako sa mga kaibigan ko, kasamang mga pari, mga pamilya ko, na mga kaibigan, na siya sa atin ang aral na natutunan ko rin sa Iglesia ni Cristo. Yung mga doktrina, pagdalo sa mga pamamahayag, at sa pagsamba. Bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo, kinakasabikan ko yung kaligtasan. Dito na ako babawian ng buhay, dito na ako aabutan ng aking pagpanaw, dito na rin ako aabutan ng pagbabalik ni Jesucristo. Muli po ay naibunyag namin sa inyo ang kamalian ng mga aral sa iglesyang tinagis na ng marami sa pamamagitan na rin ng kanilang mga aklat na binasa natin, katulad po ng pagkakaroon ng mga larawan o ribulto na kanilang sinasamba. At sa pamamagitan po, higit sa lahat ng Biblia, naihayag namin sa inyong mga katotohanan tungkol po sa wastong paraan ng pagsamba sa Panginoon Diyos. Mga kaibigan, huwag sanang maipagkamali ng layunin po namin ng paghahayag na ito ng katotohanan ay manuligsa kami o atakihin namin ng sinuman. Maring mabigat po sa iba yung kanilang napapanood, yung kanilang nadidinig, pero sana po makatulong po ito sa ginagawa niyong pagsusuri sapagkat ang nagtutulak sa amin sa pagsasagawa nito ang pag-ibig at pagmamahal namin sa aming kapwa upang kayo man makarating sa katotohanan at higit sa lahat sa kaligtasan pagdating ng araw ng kawakasan. Lagi po sana nating tandaan ang nakasulat sa Biblia sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Muli, salamat po ng maraming sa inyong ginawang pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Hanggang sa muli, nag-aanyaya po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Panginoon po namin Diyos. Opo. Nagpapasalamat po kami sa iyo ng marami. Opo. Patuloy na nahahayag ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Amen. Nagbibigay ka po ng maraming pagkakataon sa mga tao. Opo. Upang maunawaan ng iyong mga dalisay na katotohanan. Amen. Maisakatuparan ng iyong mga kalooban. Opo. Upang makarating sa wastong pagkakilala sa iyo. Opo. Magawa ang tunay at marapat na paraan ng pagsamba. Amen. Na maghahatid sa amin sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Hesukristo, nananalangin po kami sa iyo. Opo. Patuloy mo kaming ilapit sa ating Ama. Opo. Basbasan sa tuwin ng programang ito ng iyong iglesia. Amen. Makatulong sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Amen. Ama, lubos ang aming pananalig. Opo. Binabasbasan mo po kabuuan ng iyong iglesia. Opo. At mamamalagi ang patnubay sa iyong pamamahala. Amen. Tinanggap po namin ang aming mga panalangin. Opo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.